Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Muli po kaming nagbabalik dito sa inyong paboritong channel para maghatid ng isang kwentong gigising sa inyong mga puso. Sabi nila, ang tunay na yaman daw ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian. Paano kung ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi pala ginto, kundi isang pusong busilak na handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Biyaya sa unang kabanata ng ating serye, Ang Anghel sa Gitna ng Basura. Isang malakas na kalabog ang nagpatigil kay Biyaya sa kanyang paghalungkat. Napahinto siya, nanlaki ang mga mata habang pinagmamasdan ng bundok ng mga kalakal na bakal na gumuho. Ilang pulgada lang mula sa kinatatayuan niya. Kung nagkataong humakbang siya ng isa pa, tiyak na natabunan na siya. Huminga siya ng malalim. Hinahabol ang hanging tila ninakaw sa kanyang dibdib. Ang nakakapasong sikat ng araw ay walang awa sa kanyang balat. At ang kumakalam niyang sikmura ay tila isang paalala ng malupit na katotohanan ng kanyang buhay. Ito ang mundo ni Biyaya dumampot. Ang tambakan ng mga bituin, isang lugar na puno ng ironya. Walang mga bituin dito. Tanging mga bundok ng basura na inabandona ng syudad. Ngunit para sa mga tulad niya, ang basura ng iba ay pag-asa. Bawat bote, bawat piraso ng plastik, bawat tansan, lahat ay may katumbas na barya para maitawid ang gutom sa isa na namang araw. Ipinagpatuloy niya ang pagkakalkal, ang kanyang mga kamay na sanay na sa dumi at tulis ng mga bagay-bagay. At doon, sa ilalim ng isang pinaglumaang dyaryo, nakita niya ito. Isang supot ng tinapay, medyo pipi na at marahil ay isa o 2 araw ng luma, pero buo pa. Para kay Biyaya, isa itong biyaya, isang himala. Ngumiti siya, isang ngiting bihirang masilayan sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang supot na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ito na ang kanyang hapunan. Marahil, may matitira pa para sa almusal bukas. Sa kanyang paglalakad, pauwi sa munting barong-barong na yari, sa pinagtagpi-tagping yero at karton sa tabi ng ilog, masigla ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa di kalayuan, sa may lilim ng isang tuyot na puno, may isang anyo na nakahandusay sa lupa. Kinabahan si Biyaya. Sa lugar na ito, maraming posibleng mangyari, pero nanaig ang kanyang awa. Dahan-dahan siyang lumapit. Isa itong matandang babae. Ang kanyang damit ay marungis at punit-punit. Ngunit kahit sa gitna ng dumi, may kakaibang tindig at pino ang mga guhit ng kanyang mukha. Nakapikit ito at bahagyang nanginginig ang katawan. Lola? Lola, ayos lang po kayo? Mahinang tanong ni Biyaya habang marahang tinatapik ang balikat ng matanda. Walang sagot. Sinubukan niyang muli. Lola? Doon niya napansin ang pamumutla ng mga labi nito. Mukhang ilang araw na itong hindi kumakain. Tumingin si Biyaya sa supot ng tinapay na hawak niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa matanda. Naramdaman niya ang pagprotesta ng sarili niyang sikmura, ang sigaw ng gutom na buong araw niyang tiniis. Ngunit mas malakas ang pintig ng kanyang puso. Isang pintig ng habag na hindi niya kayang baliwalain. Sa huli, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Inalalayan niyang tumayo ang matanda. Ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat. Mabigat ito at halos manghina ang mga tuhod ni Biyaya. Ngunit hindi siya sumuko. Maingat niya itong inakay papunta sa kanyang munting tahanan. Sa loob ng barong-barong, inihiga niya ang matanda sa kanyang banig na karton. Kumuha siya ng isang basahang isinawsaw sa maliit na palanggana ng tubig at dahan-dahang pinunasan ang mukha nito. Habang ginagawa niya yon, mas lalo niyang nakita ang ganda ng matanda sa kabila ng mga gusot sa mukha. Sino kaya ito? Saan kaya ito nanggaling? Binuksan niya ang supot ng tinapay. Hinimay niya ang isang piraso at maingat na isinubo sa matanda. Sa una ay hirap itong lumunok, pero sa huli,
ay dahan-dahan nitong naubos ang kapirasong yon. Nagpatuloy si Biyaya, sinusubuan ito ng paunti-unti hanggang sa maubos ang kalahati ng tinapay. Itinabi niya ang natitira para mamaya. Nang makitang medyo bumuti na ang kalagayan ng matanda at mahimbing na itong natutulog, umupo si Biyaya sa isang sulok. Sumandal siya sa dingding na yero. Tumingin siya sa isang basag na piraso ng salamin na nakasabit doon. Ang nakita niya ay ang sariling refleksyon. Isang dalagang pagod, marumi ang mukha at may bakas ng lungkot sa mga mata. Sa salaming iyon, bigla niyang naalala ang mukha ng kanyang ina at ama, ang kanilang mga ngiti, ang init ng kanilang mga yakap. Sila ang nagturo sa kanya na kahit gaano kahirap ang buhay, hinding-hindi dapat ipagkait ang tulong sa kapwang nangangailangan. Isang aral na baon niya hanggang ngayon, kahit pamatagal na silang kinuha sa kanya ng isang malagim na aksidente. Napabuntong hininga si Biyaya. Ang gutom ay naroon pa rin, ngunit napalitan ito ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas busog pa sa anumang pagkain. Dahil sa pagod, hindi niya namalayang unti-unti na siyang nakatulog habang nakaupo. Ang tanging maririnig na lamang ay ang lagaslas ng tubig sa ilog at ang mahinang paghinga ng dalawang kaluluwa sa loob ng munting barong-barong. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. May kalinawan na ngayon sa mga ito, isang talas na hindi nababagay sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Tumingin siya sa natutulog na si Biyaya at mula sa kanyang mga tuyot na labi, isang salita ang namutawi. Mahina, ngunit malinaw sa pandinig. Isang buwan nang gumigising si Dangal del Sol sa isang malaking mansyon na tila walang kaluluwa. Isang buwan na siyang binabagabag ng iisang tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Nasaan si Lola? Pinagmasdan niya ang sarili sa malaking salamin sa kanyang opisina. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay hindi maitago ang gusot sa kanyang noo at ang pagod sa kanyang mga mata. Sa loob ng isang buwan, binaliktad na niya ang mundo para hanapin si Donya ilang-ilang silangan, ang matriarka ng kanilang angkan, ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal matapos mamatay ang kanyang ama. Ngunit para siyang naghahanap ng multo, naglaho itong parang bula. Sir Dangal, basag ng isang boses sa intercom. Nasa linya po si Ma'am Amor Seca. Napapikit si Dangal. Isang buntong hininga ng inis ang kumawala sa kanya. I'll take it. Ilang sandali pa, ang matamis, ngunit tila may laso na boses ng kanyang madrasta ang pumuno sa silid. Dangal hiho, kumusta ang paghahanap? May balita na ba? Wala pa rin, Amor Seca, sagot ni Dangal. Malamig ang tono. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo akong tawaging hiho. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Napakasungit mo talaga. Nag-aalala lang naman ako sa iyong lola. Alam mo namang parang tunay na ina na rin ang turing ko sa kanya. Hindi napigilan ni Dangal ang mapang-uyam na ngiti. Ina? Kung makapagsalita si Amor Seca, ay akala mo hindi niya nakikitang paunti-unting nawawala ang mga mamahaling antigo sa loob ng mansyon, mga paboritong koleksyon ng kanyang lola. Noong una ay isang florera, pagkatapos ay isang maliit na painting. Nang tinanong niya ito, ang palusot ni Amor Seca ay ipinalilinis lang daw. Isang kasinungalingan na kaya niyang amuin mula sa kabilang kanto. Kung talagang nag-aalala ka, baka gusto mong itigil ang pagbebenta ng mga gamit niya habang wala siya. Diretsong sabi ni Dangal. Natahimik si Amor Seca sa kabilang linya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sige na, ibababa ko na ito. May pupuntahan pa akong charity meeting. Ipagdarasal ko na lang
na mahanap na natin si Mama, ilang-ilang. Bago pa makasagot si Dangal, pinatay na nito ang tawag. Ibinagsak ni Dangal ang palad sa kanyang mesa. Kung hindi lang sa habilin ng kanyang ama, bago ito mamatay, matagal na niyang pinalayas ang babaeng yon. Isang babaeng pakiramdam niya ay may balatkayo ng isang anghel, ngunit may kaluluwa ng isang demonyo. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono, isang hindi rehistradong numero. "Hello?" sagot niya iritado. Si Sir Dangal del Sol po ba ito?" Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae. "Ako nga. Sino to?" Ako po si Aling Nena, sir. Nagtitinda po ako ng gulay sa palengke ng San Roque. Nakita ko po kasi yung mga poster na pinaskil ninyo tungkol po sa nawawala ninyong lola." Agad na naging alerto si Dangal. "Anong tungkol sa kanya? Nakita mo ba siya?" Opo sir. Parang siya po. Isang buwan na po ang nakalipas. May kasama po siyang isang batang babae. Mukhang tagapulot po ng basura, sir." Kumunot ang noo ni Dangal. "Isang pulubi? Sigurado ka?" "Opo, sir. Nakita ko pong inaalalayan niya yung matanda. Papunta po sila sa direksyon ng tambakan ng mga bituin." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Dangal. Tambakan? Isang batang pulubi? Agad na nabuo ang isang teorya sa kanyang isipan. Isang teoryang nagpaalab sa galit sa kanyang dibdib. Kidnapping. Isa itong kidnapping for ransom. Isang desperadong pulubi ang nakakita ng pagkakataon at tinangay ang kanyang lola. "Salamat sa impormasyon." Mabilis niyang sabi at pinatay ang tawag. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na tinungo ang garahe. Ang kanyang mamahaling itim na sasakyan ay tila isang halimaw na bumabagtas sa masisikip at magugulong kalsada patungo sa lugar na sa panaginip ay hindi niya inakalang pupuntahan niya. Ang bawat maduming eskinita, ang bawat gusgusing batang naglalaro sa tabi ng kalsada ay nagpapatibay lang sa kanyang hinala. Ito ang mundo ng mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Sa wakas, narating niya ang bukana ng tambakan ng mga bituin. Ang masangsang na amoy ay sumalubong sa kanya. Bumaba siya ng kotse, ang kanyang makintab na sapatos na katad ay agad na lumubog sa putik. Hindi niya ito inalintana. Naglakad siya, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Hinahanap ang anumang senyales. Isang matandang lalaki ang nagturo sa kanya sa direksyon ng mga barong-barong sa tabi ng ilog. At doon, nakita niya ito. Isang pamilyar na piraso ng tela. Isang kapiraso ng mamahaling alampay ng kanyang lola, nakasabit sa isang nakausling pako sa labas ng isang partikular na dampa. Hindi na siya nag-isip pa. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Puno ng galit at adrenaline, sumugod siya. Sinipa niya ang pinto na yari sa manipis na plywood. Bumagsak ito ng may malakas na kalabog. At ang bumungad sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang lola, si Doña Ilang-Ilang, ay nakahiga sa isang maruming banig. At sa tabi nito ay isang dalaga, payat at marungis, nagulat na napatingin sa kanya. Sa isang iglap, kumilos ito na parang poprotektahan ang matanda. Ngunit ang nakita lang ni Dangal ay isang kidnapper na nahuli sa akto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Itinuro niya ang nanginginig na dalaga. At sa isang boses na puno ng pagbabanta at galit, isinigaw niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Kidnapper! Anong ginawa mo sa lola ko?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Biyaya na parang isang malakas na sampal. "Kidnapper!" Ang akusasyon ay umaling-aungaw sa loob ng maliit na barong-barong. Mas nakakabingi kaysa sa kalabog ng nasirang pinto. Napaurong siya, ang kanyang likod ay tumama sa dingding na yero.
Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa matandang natutulog sa kanyang tabi. "Hindi po, nagkakamali po kayo," nauutal niyang sabi, habang itinataas ang dalawang kamay na tila sumusuko. Ngunit ang lalaki sa kanyang harapan ay parang isang mabangis na hayop na hindi nakikinig sa anumang katwiran. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, puno ng galit at pagkamuhi na nakatutok lahat sa kanya. Ang mamahalin nitong kasuotan ay tila hindi nababagay sa dumi at gulo ng kanyang munting tahanan na lalong nagpatingkad sa agwat ng kanilang mga mundo. "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw muli ng lalaki na ngayon ay kilala na niyang si Dangal. Humakbang ito papalapit. Isang buwan naming hinahanap ang lola ko para lang matagpuan siyang nakahandusay sa ganitong lugar. Anong gusto mo? Pera? Sabihin mo." Napatakip ng bibig si Biyaya. Lola, ang matandang inalagaan niya, ay lola ng aroganteng lalaking ito? Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pino nitong kilos, ang kakaibang aura sa kabila ng maruming damit. Bago pa man makasagot si Biyaya, isang mahinang ungol ang narinig niya. Ang matanda, na nagising sa ingay, ay dahan-dahang iminulat ang mga mata. Nang makita nito si Dangal, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit nang makita nito ang takot sa mukha ni Biyaya at ang galit sa mukha ng apo, ang ngiti ay napalitan ng pag-aalala. Sinubukan nitong magsalita, ngunit tanging mahihinang tunog lamang ang lumabas sa bibig nito. Sa halip, sa isang kilos na puno ng kahinaan, ngunit malinaw ang intensyon, itinaas nito ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Biyaya. Napatigil si Dangal. Nakita niya ang kilos na yon. Hindi iyon ang kilos ng isang biktima na takot sa kanyang kidnapper. Iyon ay kilos ng pagdamay, ng proteksyon. Isang maliit na butil ng duda ang biglang sumibol sa kanyang isipan, sapat para bahagyang humupa ang nag-aalab niyang galit. "Lola?" Tawag niya. Lumambot ng bahagya ang kanyang boses. Ang matanda ay tumingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Biyaya at pabalik ulit sa kanya. Umiling ito ng marahan na para bang sinasabing, hindi siya ang iniisip mo. Kahit hindi pa rin lubusang kumbinsido, alam ni Dangal na kailangan niyang ilabas ang kanyang lola sa lugar na yon. "Isasama ko kayo pa uwi," sabi niya. Ang tono ay hindi na pasigaw, kundi isang utos. "At ikaw," baling niya kay Biyaya, "sasama ka rin. May mga kailangan ka pang ipaliwanag." Walang nagawa si Biyaya kundi sumunod. Inalalaya nilang dalawa si Donya ilang-ilang palabas ng barong-barong at papunta sa kumikinang na kotse ni Dangal. Ang mga kapitbahay ni Biyaya ay naglabasan, nagbubulungan habang pinapanood ang tila eksena sa isang pelikula. Isang pulubi na isinasakay sa isang mamahaling sasakyan. Ang biyahe papunta sa Hacienda del Sol ay ang pinakatahimik at pinakanakakabinging sandali sa buhay ni Biyaya. Nakaupo siya sa likod katabi ng matanda habang si Dangal ay nagmamaneho sa unahan. Bawat sulyap niya sa salamin sa harap ay sinalubong ng matatalim na tingin ni Dangal. At pagdating nila sa mansyon, literal na napanganga si Biyaya. Ito ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Ang malaking tarangkahan ay bumukas para sa kanila at bumungad ang isang hardin na mas malaki pa sa buong komunidad nila sa tambakan. Pagbaba nila, isang babaeng maganda at eleganteng manamit ang sumalubong sa kanila. May pekeng pag-aalala sa mukha. "Oh my God! Ilang-ilang. Nahanap mo siya, Dangal. Saan ninyo siya nakita?" Sabi nito, bago napatingin kay Biyaya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "At sino yan?" "Siya ang nag-aalaga kay Lola," sagot ni Dangal. May diin sa salitang nag-aalaga. "Amor Seca, pakihanda ang kwarto ni Lola
at dalhin mo ang babaeng yan sa kusina. Utos ni Dangal. Ang ngalan ay Amorseca. At sa unang pagkikita pa lang nila, naramdaman na ni Biyaya ang tinik sa bawat salita nito. Isang pulubi? Dito sa pamamahay ko? Bulong ni Amorseca na sapat lang para marinig ni Biyaya. Siguraduhin mong maliligo muna yan bago humawak ng kahit ano. Baka kung ano pang sakit ang dala niyan. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Biyaya. Ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas. Ano nga ba ang laban ng isang basahan sa isang malinis at mamahaling porselana? Dinala siya ng mga katulong sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Doon, muling hinarap siya ni Dangal. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig pa rin ng yelo. "Makinig ka," sabi niya. "Hindi ako naniniwala sa'yo, pero dahil sa ipinakitang kilos ng lola ko, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Mula ngayon, dito ka titira. Magsisilbi ka sa bahay na to bilang kabayaran sa perwisyong idinulot mo. Babantayan kita, bawat kilos mo. At sa oras na mapatunayan kong may masama kang balak, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Hindi makapaniwala si Biyaya sa narinig. Mula sa pagiging tagapagligtas, naging bilanggo siya sa isang gintong hawla. Pumasok siya sa silid na itinuro sa kanya. May isang maliit na kama at isang bintana. Mas maayos pa rin ito ng milya-milya sa kanyang barong-barong. Pero pakiramdam niya ay mas masikip, mas nakakasakal. Gabi na. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Amorseca at Dangal ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tumayo siya para uminom ng tubig sa kusina. Maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang boses. Boses ni Amorseca, mahina pero malinaw. Nakatayo ito sa may hardin, kausap ang isang tao sa telepono. Dahan-dahang lumapit si Biyaya, nagtatago sa likod ng isang haligi. "Oh, nakabalik na ang matanda," sabi ni Amorseca sa kausap. May halong inis sa boses. "Huwag kang mag-alala, hindi pa siya nakakapagsalita. Pero kailangan nating bilisan ang plano bago pa siya makapagsalita ulit." Nanlamig ang buong katawan ni Biyaya. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang kutob, tila nagkakatotoo. Bukas na bukas, humanap ka ng paraan para makuha ang pirma niya. Kailangan nating mailipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko bago pa malaman ni Dangal ang totoo. Napahawak si Biyaya sa kanyang bibig para pigilan ang isang pagsinghap. Ang babaeng ito, hindi lang pala masama ang ugali. Mayroon itong isang maitim at mapanganib na balak. At siya, isang hamak na tagapulot ng basura, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Biyaya ay tila mga barya na inihagis sa isang balon. Nagbigay ito ng ingay, ngunit hindi kailanman sapat para malaman kung ano ang laman ng ilalim. Si Amorseca, may masamang balak po siya kay Doña Ilang-Ilang. Pilit na sabi ni Biyaya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na takot. Tinitigan ni Dangal si Biyaya. Ang kanyang isip ay nagsasabi sa kanya na huwag magtiwala. Si Amorseca, kahit gaano pa kamaldita, ay ang asawa ng kanyang yumaong ama. Si Biyaya, isang estranghera na nanggaling sa tambakan, isang lugar na puno ng kasinungalingan. Ngunit ang kanyang lola, ang kilos ng kanyang lola ay hindi niya kayang kalimutan. Ang matamis na ngiti na ibinigay nito kay Biyaya at ang mahigpit na pagkakahawak. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Dangal. Sinisikap na gawing kalmado ang kanyang boses. "Mayroon akong sariling paraan para alamin ang totoo." Kinabukasan, pagkatapos tiyakin na komportable si Doña Ilang-Ilang, nagpatawag si Dangal ng isang tech guy.
Sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-install ng security system, naglagay siya ng isang maliit high-definition camera sa silid ng matanda. Hindi niya alam kung sino ang pinagtitiwalaan, kaya nagpa siya siyang huwag magtiwala sa kahit sino kundi sa sarili niyang mga mata. Mula sa kanyang opisina, sinubaybayan ni Dangal ang bawat kilos sa silid. Una, ang mga nurse. Professional, ngunit may halong pagkakalkula sa kanilang mga kilos. Pangalawa, si Amor Seca. Siya ay nagpapakita ng labis na pagmamahal sa harap ng kamera, ngunit hindi mapagkakaila ang lamig sa kanyang mga mata. Sa tuwing aalis siya, titingnan niya ang kanyang lola na tila isang bagay na kailangan ng itapon. Ngunit nang pumasok si Biyaya, nagbago ang lahat. Walang nakakakita sa kanya, walang CCTV na nakatutok, maliban sa isang nakatagong lens ni Dangal. Ang pag-aalaga ni Biyaya ay hindi ginawa para sa panlabas na anyo o para sa pera. Nakita ni Dangal si Biyaya na nagpapakain sa kanyang lola. Hindi siya nagmamadali. Kinakausap niya ang matanda habang sinusubuan ito, kahit pa alam niyang hindi ito makakasagot. "Lola, sana po'y makakain kayo ng masarap." Narinig ni Dangal ang boses ni Biyaya, puno ng pagmamahal na tila ba kausap niya ang sarili niyang ina. Alam niyo po ba, sa tambakan, minsan pag nakakita ako ng isang magandang piraso ng salamin, naiisip ko na baka isang araw ay makikita ko ang mukha ng mga magulang ko doon. Siguro, ganyan din po ang nararamdaman ninyo kay Sir Dangal. Napanood niya kung paano hinawakan ni Biyaya ang kamay ng matanda at inilapit ito sa kanyang pisngi. Ang kanyang lola, na laging seryoso at matigas, ay tila na-relax. Ang puso ni Dangal ay biglang kumirot. Isang kakaibang emosyon. Hindi yun galit, hindi rin awa, iyon ay paghanga. Ang babaeng ito, na walang-wala, ay mayroong puso na kasing ginto ng mga ari-arian nila. Kinagabihan, nakita ni Dangal si Biyaya sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, nakatitig sa kalangitan. Tumingin si Dangal sa kanyang laptop. Nakita niya ang video clip kung saan siya ay tahimik na umiiyak habang nakahawak sa isang lumang munting mitali. Lumabas siya ng mansyon. Hindi niya naisip kung ano ang sasabihin niya. Gusto lang niyang mapalapit. "Biyaya," tawag niya. Nagulat si Biyaya. Mabilis nitong pinunasan ang mga luha. "Sir Dangal, may kailangan po ba kayo?" Lumapit si Dangal at umupo sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo. "Anong ginagawa mo dito? May gusto ka bang sabihin?" Umiling si Biyaya. "Wala po. Namiss ko lang pong makita ang mga bituin. Sa tambakan, hindi sila ganito kaliwanag." Biglang naunawaan ni Dangal ang pangalan ng lugar. Tambakan ng mga bituin. "Ano yang hawak mo?" tanong niya. Tumutukoy sa mitali. Biglang hinawakan ni Biyaya ang mitali na tila isang kalasag. "Wala po ito. Alaala lang ng mga magulang ko." Sabi ni Lola, "Nag-aalala ka. Ano bang pangarap mo, Biyaya?" Tumingin si Biyaya sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pangarap? Ang pangarap ko po ay makita ang hustisya. Ang makaalam kung sino ang nagdulot ng aksidente sa kanila. Pero alam kong imposible po iyon. Wala akong pera para ipaglaban ang isang kaso laban sa mga mayayaman at makapangyarihan." Ang katapatan ni Biyaya ay tila isang kutsilyo na humiwa sa puso ni Dangal. Naramdaman niya ang pagkakasala, hindi dahil siya ang may kagagawan, kundi dahil siya ay kabilang sa klaseng iyon. Ang mga makapangyarihan, hindi nagtagal. Isang serye ng hindi inaasahang pangyayari ang nagpaigting sa tensyon. Habang nagkakape si Dangal sa kanyang opisina, biglang tumunog ang alarm ng kamera. Nakita niya si Amor Seca na pumasok sa kwarto ng kanyang lola. May dalang isang tasa ng tsa. "Ininom mo to, mama, ilang-ilang. Para sa mabilis na paggaling mo." Narinig niya ang boses ni Amor Seca sa monitor. Pinilit ni Amor Seca na inumin ng matanda ang tsaa.
Pagkatapos uminom ng ilang lagok, biglang nanigas ang mga kamay ni Donya ilang-ilang. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Sa takot, napasigaw si Biyaya na noon ay nag-aayos ng kumot sa kabilang dulo ng silid. "Tigilan mo siya, Amorseca." Lumingon si Amorseca, nagulat. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ngiti. "Anong gagawin mo, pulubi? Isumbong mo ako?" Hindi kanya paniniwalaan. "Mali ka." Napatayo si Dangal. Tinapon ang tasa ng kape. Kailangan niyang kumilos. Sound of a door being violently pushed open. Rapid footsteps. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang lola. Ngunit huli na siya. Nang makarating siya sa hallway, nakita niya si Biyaya na tumatakbo palabas ng silid ng lola niya. Ang mukha ay puno ng takot. Kasunod nito, si Amorseca na nagpapanggap na nag-aalala. "Dangal, ang lola mo, inatake." Sigaw ni Amorseca. Pumasok si Dangal at nakita niya ang kanyang lola na halos wala ng malay. Ngunit hindi niya nakita si Biyaya. Nakahinga siya ng maluwag nang bumalik si Biyaya. Pero hindi siya nag-iisa. May dala itong isang basong puno ng tubig. Dahan-dahang iminulat ni Donya ilang-ilang ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Amorseca. Ang kanyang bibig ay gumalaw. Tila pilit na pinipilit ang mga salita. Si Amorseca." Napatigil si Dangal at gayon din si Amorseca. Siya. Biglang nagkaroon ng lakas si Donya ilang-ilang. Nag-igting ang kanyang panga. Sa wakas, ang isang buwan na katahimikan ay nabasag ng isang nakakagulat na katotohanan. "Iniwan niya ako sa palengke." Ang katahimikan na sumunod sa pahayag ni Donya ilang-ilang ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Amorseca, na kanina'y punong-puno ng pagkukunwari, ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Dangal naman ay tuluyang nakalimutan ang paghinga. "Lola?" tanong ni Dangal, hindi makapaniwala. "Nakakasalita na po kayo?" Tumango si Donya ilang-ilang, bagaman mahina pa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Amorseca. "Hindi ako naparalisa, Dangal." Pinlano ni Amorseca ang lahat. Akala niya, hindi na ako makakakilos. Nakita ko siyang nagtatangkang dayain ako. Kaya nagkunwari akong mas malala ang sakit ko para malaman kung sino talaga ang may gusto sa aking pera. Ngunit nahuli niya ang ako. At nang subukan kong tumakas, itinulak niya ako sa palengke, sa lupa. At doon, na-stroke ako sa takot. Ang mukha ni Dangal ay nag-iba. Ang pag-aalinlangan na pinanghahawakan niya kay Biyaya ay nawala at napalitan ng isang mapangwasak na galit na nakatutok ngayon kay Amorseca. "Ilang-ilang, wala akong alam sa pinagsasabi mo." Sigaw ni Amorseca, nagbabago ang boses mula sa malambing patungo sa matinis. "Ginamot ka namin, inalagaan. Biyaya, ikaw. Ikaw ang nagturo sa kanya ng mga kasinungalingang yan." "Wala akong sinabi, pero nakita ko ang ginawa mo." Ganting sigaw ni Biyaya. "Nakita ko kung paano mo pinipilit na uminom siya ng tsa. At narinig ko kung paano mo pinaplano na ilipat ang ari-arian sa pangalan mo." Agad na tumawag si Dangal sa kanyang security team at sa pulisya. Ang mga ebidensyang nakita niya sa CCTV, kasama ang pahayag ni Donya ilang-ilang, ay sapat na para arestuhin si Amorseca. Habang hinihintay ang pagdating ng pulis, isang maikling sandali ang nangyari. Tumingin si Donya ilang-ilang kay Biyaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat, Biyaya. Ikaw, ang tunay na anghel na ipinadala sa akin." Bumalik ang tingin ni Dangal kay Biyaya. Ang init na nararamdaman niya para sa dalaga ay biglang lumakas. Lumapit siya. Hinawakan ang braso nito. "Biyaya, patawarin mo ako.
patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Mali ako. Ikaw. Ikaw ang nagligtas sa lola ko. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagpapaalala sa isang taong naghahanap ng kaligtasan. Tumingin si Biyaya sa kanya. Nawala na ang galit sa mga mata ni Dangal. Napalitan ito ng sinseridad at isang kislap na kakaiba. Hindi ko po kailangan ng pasasalamat, Sir Dangal. Gusto ko lang po ng hustisya. Tugon ni Biyaya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Nang dumating ang pulis, hinuli si Amorseca. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang pagbabago ang nangyari kay Amorseca. Ang kanyang takot ay nagbago patungo sa isang mapanganib na desisyon. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Hindi ako lang ang may kasalanan dito. Sigaw niya habang sinasara ng isang pulis ang posas sa kanyang pulso. Nagpupumiglas siya, tumingin ng masama kay Dangal, at pagkatapos ay tumawa ng pagak, isang tawa na hindi normal. Akala niyo tapos na. Kawawang Biyaya. Nagmamahal ka ng isang Del Sol? Tignan natin kung maniniwala ka pa sa kanya kapag nalaman mo ang katotohanan ng pamilya niya. Napatigil si Dangal at ang ngiti ni Amorseca ay lumawak. Ha? Itanong mo sa kanya, Biyaya, kung ano ang nangyari sa Tulay Mariposa. 10 taon na ang nakalipas. Ang buong silid ay tila umikot sa paligid ni Biyaya. Ang Tulay Mariposa. Hindi niya iyon kailanman malilimutan. Iyon ang lugar kung saan natapos ang lahat para sa kanya. Ang lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang mga magulang. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mitali, ang nag-iisang alaala niya sa kanyang pamilya. Hindi maaari. Wala akong alam sa sinasabi niya. Sigaw ni Dangal, desperadong sinubukang kumpirmahin ang kanyang kawalang muwang. Ngunit si Amorseca ay tapos na. Sinabi na niya ang bomba. Hanapin mo ang katotohanan, Bia. Ang hustisya na gusto mo, nasa mga kamay ng mga mahal mo. At kasabay ng isang nakakatakot na ngiti, kinaladkad na siya palabas ng silid. Si Biyaya ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang init na naramdaman niya para kay Dangal kanina ay biglang napalitan ng isang nakakalamig na takot. Tumingin siya kay Dangal, na ngayon ay punong-puno ng pagkalito. Dangal, ano ang nangyari sa Tulay Mariposa? Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang flashback ng isang gabi, isang malaking sasakyan, isang malakas na tunog ng pagbagsak, at ang tahimik, walang buhay na mga katawan ng kanyang mga magulang sa aspalto. At ang kotse na tumakas, pumunta siya sa kanyang munting lalagyan at kinuha ang lumang clipping ng dyaryo tungkol sa aksidente. Ang headline ay naglalarawan ng isang hit and run na nangyari sa isang marangyang sasakyan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot. Dangal, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nagbabanta. Alam mo ba, may kilala akong Del Sol na may kasalanan sa aksidente na yon. Ang tanong ni Biyaya ay tila isang granada na sumabog sa loob ng Hacienda del Sol. Wala akong alam, Biyaya. Maniwala ka sa akin. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawa na tinig, desperado na pigilan ang nawawalang tiwala. Ngunit ang mga mata ni Biyaya ay tila nakakita na ng isang multo, ang multo ng nakaraan. Ikinuwento niya kay Dangal ang lahat, ang mabilis na pagtatapos ng imbestigasyon, ang balita ng sasakyan na malaki at mamahalin, at ang pakiramdam na ang hustisya ay nabili at ipinagkait. Sa wakas, naniwala si Dangal. Hindi na siya makakatakas. Ang kawalang muwang niya ay hindi na magiging kalasag. Umalis ka sa tabi ko, sabi ni Biyaya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala na akong tiwala sa'yo, sa pamilya mo. Ang iniligtas ko ay ang taong humamak sa aking buhay. At ngayon, lumalabas na ang pamilya niya ang nagdulot ng kamatayan sa akin.
Bumalik si Dangal sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Hindi siya makapaniwala na may ganito siyang kadiliman sa kanyang pinagmulan. Ang tulay mariposa, ang aksidente. Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang Chief Legal Counsel, si Attorney Soliman, at inutos na hukayin ang lahat ng record tungkol sa aksidenteng iyon. Ilang taon na po ang nakalipas, Sir Dangal. Nag-aalinlangan na sabi ni Soliman. Gawin mo. Gusto kong makita ang lahat ng file, lahat ng ebidensya. Ngayon na. Sigaw ni Dangal. Makalipas ang ilang oras, isang makapal na brown envelope ang inilapag sa mesa ni Dangal. Ang file ay tinatakan ng confidential at closed case. Pumasok si Dangal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ng sobre. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na katotohanan ay bumalot sa kanya. Case number 20XX45P9, Fatal Hit and Run, Mariposa Bridge. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa mga litrato ng eksena. Ang basag na salamin, ang mga guhit ng dugo sa aspalto. Pagkatapos, ang mga larawan ng mga biktima, isang masayang mag-asawa, nakangiti. Ang mga magulang ni Biyaya. Ang susunod na pahina, ang police report, suspected vehicle, black Mercedes-Benz S-Class, registered under Del Sol Holdings. Nagbalik ang hininga ni Dangal. Imposible. Ang kanyang ama, ang kanyang sariling ama. Siya ang may-ari ng sasakyan. Ang driver ay hindi kailanman nakita, ngunit ang kaso ay mabilis na ipinasara. Ang dahilan, lacking evidence and witness cooperation. Sa ilalim ng ulat, may isang serye ng mga bank transaction, malalaking halaga ng pera na inilipat sa mga opisyal ng pulisya at mga hurado. Si Dangal ay napatumba sa kanyang upuan, tila tinamaan ng kidlat. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pangalan at karangalan ay isang kasinungalingan. Ang kayamanan na ipinagmamalaki niya ay binayaran ng dugo at kasinungalingan. Hindi na siya nag-atubili. Kailangan niyang harapin si Biyaya. Tumakbo siya patungo sa kwarto ni Biyaya. Natagpuan niya itong nag-iimpake ng kanyang mga damit. Walang laman ang mga ito, tanging ang mitali, ang dyaryo, at ang ilang piraso ng damit na nakuha niya. Biyaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pagkabigla. Tumigil si Biyaya sa kanyang pag-iimpake. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nalaman ko na, sabi ni Dangal. Ibinababa ang file sa mesa. Hindi tumingin si Biyaya. Sino? Ang sasakyan. Ito ay nakarehistro sa aming kumpanya. Ginawa ito ng tatay ko para itago ang totoo. Sa wakas, tiningnan siya ni Biyaya. At sa mga mata niya, nakita ni Dangal hindi lang ang galit, kundi ang isang matinding sakit at pagkadismaya. At hinayaan mong maniwala ako na may kinidnap ako. Hinayaan mo akong maging utang na loob sa pamilya na pumatay sa aking mga magulang. Sabi ni Biyaya, ang bawat salita ay tila may lason. Hindi ko hiningi ang iyong yaman. Ang tanging hiningi ko ay ang hustisya. Alam ko, patawarin mo ako, Biyaya. Patawarin mo ang aking pamilya, sabi ni Dangal. Humahakbang papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad. Hindi ako ang nagdulot ng aksidente, pero pananagutan ko ang ginawa ng ama ko. Handa akong gawin ang lahat para itama ito. Pakiusap, huwag mo akong iwanan. Tapos na tayo, Dangal, sabi ni Biyaya. Ang kanyang boses ay matigas, punong-puno ng pighati. Ang bawat pagtingin ko sa iyo, nakikita ko ang dugo ng aking mga magulang. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Sinubukan siyang habulin ni Dangal. Biyaya, huwag, mag-usap tayo. Ngunit huli na. Ang buwan ay nakakubli sa likod ng mga ulap. Ang ulan
ay biglang bumuhos, malakas na sinasabayan ang pagkawala ni Biyaya. Nakarating si Dangal sa malaking tarangkahan ng hasyenda. Wala na si Biyaya. Ang tanging natira ay ang putik sa kanyang mga sapatos at ang kirot sa kanyang dibdib. Doon sa lupa, sa gitna ng basang bato, may nakita si Dangal. Iyon ay ang Mitali. Nahulog ito sa pagmamadali ni Biyaya. Kinuha niya ito, binuksan ang lumang locket at ang isang larawan ng masayang mag-asawa ang tumambad sa kanya. Ang mga biktima, ang mga magulang ni Biyaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dangal na wala na ang lahat. Hindi lang ang pag-ibig ni Biyaya ang nawala, kundi pati na ang kanyang karangalan at ang kanyang buong pagkatao. Ang ulan ay tumila, ngunit ang lamig ay nanatili sa hangin. Sa loob ng 3 araw, si Biyaya ay nanatili sa kanyang lumang barong-barong sa tambakan ng mga bituin. Ang pinto ay hindi na naayos. Hindi niya kailangan ng pinto. Mas mabuti kung walang harang sa kanyang pighati. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Tanging ang galit at sakit ang nagpapanatili sa kanya. Ang mga alaala ng magagandang tingin ni Dangal ay nagmistulang lason ngayon. Bawat kilos ng kabutihan na ipinakita niya ay tila isang pain para makalimutan niya ang tunay na kalaban. Isang umaga, isang malaking itim na kotse ang huminto sa gilid ng ilog. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Dangal ang bumaba. "Biyaya," sabi ni Donya ilang-ilang, na ngayon ay nasa wheelchair ngunit nakaupo ng tuwid at matatag. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad at pagmamahal. "Lumabas ka dyan, Hija." Pagod si Biyaya, ngunit hindi niya kayang baliwalain ang matanda. Lumabas siya. "Wala ka bang balak labanan ang takot mo, Biyaya?" Tanong ni Donya ilang-ilang, diretsong nakatingin sa kanya. "Wala na po akong lakas, Donya," bulong ni Biyaya. "Ang mundo ninyo, ang mundo ng mga mayayaman, ay puno ng kasinungalingan. Hindi po ako mananalo." Ngumiti ng mapait si Donya ilang-ilang. "May punto ka. Ang aming mundo ay bulok. Pero ang pag-ibig at katapatan mo ang nagligtas sa akin mula sa kabulukan na yon. Hindi na ako nandito para hingin mo ang iyong pag-ibig kay Dangal. Nandito ako para hingin ang iyong tapang." Inilahad ni Donya ilang-ilang ang kanyang kamay. "Alam ko ang ginawa ng pamilya ko at alam kong nag-iisa lang ang paraan para malinis ang pangalan namin at mabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng iyong mga magulang. Hustisya. Ngunit hindi mo kayang gawin ito ng mag-isa. Kaya ako, si ilang-ilang silangan, ang matanda na inalagaan mo, ay humihingi ng tulong sa iyo." Nayak si Biyaya. Sa lahat ng tao, ang matanda ang nagbigay sa kanya ng lakas. "Pumunta ka sa gabi ng Pag-asa Charity Ball ngayong gabi. Doon, iaanunsyo ni Dangal ang lahat. Hindi para sa amin, kundi para sa iyo at sa mga magulang mo. Hayaan mong maging entablado natin ang pinakamarangyang pagtitipon ng mga Del Sol." Sa sandaling iyon, dumating si Dangal. Nakasuot siya ng simple, ngunit maayos na damit. At sa kanyang mga mata ay walang makikitang bakas ng pagmamataas. Tanging pagsisisi at determinasyon. "Biyaya," mahina niyang sabi. "Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero sana hayaan mo akong magbayad ng utang sa iyo. Hindi sa pera, kundi sa hustisya. Ibabalik ko ang karangalan ng iyong mga magulang. Magkasama tayo, kahit na pagkatapos nito ay hindi mo na ako kailangan pang makita." Sa wakas, ang pader na itinayo ni Biyaya sa kanyang puso ay gumuho. Ang mga mata ni Dangal ay nagsasabi ng isang katotohanan na mas malalim kaysa sa kasinungalingan ng kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtutulungan para sa isang mas mataas na layunin. "Sige po, Donya," sabi ni Biyaya. Tumango. Tumingin siya kay Dangal. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa luha.
ngunit punong-puno ng apoy. Gagawin ko po ito, hindi para sa iyo, Dangal, kundi para sa mga magulang ko. Sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ng Pilipino kung paano dinaya ang mga mahihirap. Pagsapit ng gabi, ang grand ballroom ng isang marangyang hotel ay umaapaw sa mga taong may mataas na katayuan. Sila ay nagkakape at nagkakasiyahan, nagdiriwang ng gabi ng pag-asa. Si Amor Seca, na pansamantalang nakalaya sa piyansa mula sa gulo sa hasyenda, sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na may impluwensya, ay nandoon. Suot ang pinakamamahal niyang damit, naglalakad siya sa carpet na tila siya ang reyna ng gabi. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang kumbinsihin ang publiko na siya ang biktima. Nang tumayo si Amor Seca sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati, isang huling tangkang linlangin ang publiko. Ang bawat salita ay puno ng pekeng awa at kabanalan. Sabi nila, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Sabi ni Amor Seca sa mikropono, ang kanyang boses ay tila naiiyak. Kahit ako, ang isang Del Sol, ay nasaktan din ng mga maling akusasyon, pero patuloy akong lumalaban para sa pag-asa, para sa pamilya. Isang palakpakan ang sumalubong sa kanyang pagtatapos. Nagtagumpay siya, ngunit nang maghanda na si Amor Seca na bumaba ng entablado, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang spotlight ay biglang sumindi, hindi nakatutok sa gitna, kundi sa gilid ng silid. Doon, pumasok si Dangal. Seryoso ang kanyang mukha at meron siyang hawak na isang manipis na envelope. Sa likuran niya, dahan-dahang lumitaw si Biyaya. Hindi na siya ang gusgusing tagapulot ng basura. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit na hiniram mula kay Doña Ilang-Ilang, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa wakas, dumating ang kanyang sandali ng paghihiganti. At ang huling tao na sumunod sa kanila, si Doña Ilang-Ilang, nakatayo. Hindi nakaupo sa wheelchair. Siya ay naglalakad, bagaman may kahinaan, patungo sa entablado. Ang mga tao sa ballroom ay nagulat. Napatigil ang lahat. Tiningnan ni Amor Seca ang tatlong tao na nagtatangkang sirain ang kanyang mundo. Ang kanyang mukha ay nagpapalipat-lipat mula sa pagkagulat patungo sa matinding takot. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay tumagal ng ilang sandali, mas mabigat kaysa sa bigat ng lahat ng ginto at alahas na suot ng mga bisita. Nakatayo si Amor Seca sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at galit. Si Doña Ilang-Ilang, na ngayon ay nakatayo na, ay lumakad papalapit sa mikropono. Bawat hakbang ay isang matibay na pahayag ng pagbawi. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahina niyang simula, ngunit ang boses niya ay malinaw at may awtoridad. Ang gabi na ito ay tinawag nating Gabi ng Pag-asa. Ngunit sa loob ng isang buwan, wala akong naramdamang pag-asa, tanging pagtataksil. Doon, ikinuwento ni Doña Ilang-Ilang ang lahat. Ang pagpapanggap niyang paralisado, ang pagtatangka ni Amor Seca na nakawin ang kanyang ari-arian, at ang pagtatapon sa kanya sa palengke. Ang bawat salita ay tumama kay Amor Seca na parang bala. Sinubukan niyang sumigaw. Nagsisinungaling siya. May sakit siya. Nag-hallucinate siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sigaw, umakyat si Dangal sa entablado. Ang kanyang tingin ay hindi kay Amor Seca, kundi sa madla. Ang kasinungalingan ng pamilya Del Sol ay hindi lang nagtapos sa pagtatangka ng pagnanakaw. Sabi ni Dangal, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamuhi sa sarili. Ang pamilya ko, ang pamilya na ito, ay may mas malaking kasalanan. Inilatag niya sa screen sa likod ng entablado ang mga dokumento ng police report, ang litrato ng Tulay Mariposa, ang mga pangalan ng mga biktima, G at Jenny Rodolfo Dumampot. 10 taon na ang nakalipas, ang aming sasakyan
ay nakapatay ng 2 inosenteng tao. Ang aking ama, sa kanyang pagkabulag sa kapangyarihan, ay nagbayad ng mga tao para isara ang kaso. Sabi ni Dangal habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Sila, ang mga magulang ni Biyaya dumampot. Bawat bisita ay huminga ng malalim. Ang pinakamayamang pamilya sa bansa ay hindi lang sakim, kundi mamamatay tao. Tumingin si Dangal kay Biyaya na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya. Ang mga mata niya ay hindi nagpapahiwatig ng pag-ibig, kundi ng isang matibay na pag-aangkin ng hustisya. Hindi ko ito ginagawa para patawarin ako. Patuloy ni Dangal. Ginagawa ko ito para sa katotohanan. Ngayon, sa harap ninyong lahat, ipinapangako ko na ang lahat ng aming yaman ay gagamitin para itama ang pagkakamali. Ang kasong ito ay muling bubuksan at bilang pagbabayad sala, bukas, ibibigay ko sa pamilya dumampot ang lahat ng kanilang nararapat, kasama na ang pangalan at karangalan na ninakaw sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, tinangkang tumakas ni Amorseca, ngunit sinalubong siya ng mga pulis na nakasuot sibilyan. Hindi! Hindi! Ako lang ang makikinabang sa pera. Hindi ang pulubi na yan. Sigaw ni Amorseca, nagpupumiglas ng marahas habang kinakaladkad siya palabas. Biyaya, sisiguraduhin kong babalik ka sa Riles. Ngunit hindi na siya pinansin ni Biyaya. Sa wakas, malaya na siya sa Panginoon ng kanyang buhay at sa taong nagdulot ng kanyang pighati. Huminga si Biyaya ng malalim at humakbang patungo sa mikropono. Hindi ako humihingi ng pera, sabi ni Biyaya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang tanging hiningi ko ay ang marinig ang katotohanan. At ngayong narinig na ng lahat, sana ay matutunan nating lahat na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa. Pagkatapos, tumingin siya kay Dangal, ang lalaking mahal niya at ang lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamalaking sakit. Sir Dangal, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapatawad. Hindi ka ang iyong ama. Ang iyong tapang para maglabas ng katotohanan ay nagbigay ng kapayapaan sa aking mga magulang. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyong kayamanan. Yumuko si Dangal, isang kilos ng pagsuko at pasasalamat. Pagkatapos ng gulo, kinabukasan, nanatili si Dangal at Biyaya sa hasyenda. Ang pamilya Del Sol ay nalinis, hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa paglalantad ng katotohanan. Si Doña Ilang-Ilang, na ngayon ay ganap ng nakalakad, ay inimbitahan si Biyaya sa isang huling pagkakataon. Biyaya, sabi niya, alam kong hindi mo na kailangan ng Dangal, pero kailangan ka namin. Kailangan ng pamilyang ito ang isang anghel na tulad mo para bumuo ng isang bagong pundasyon, isang pamilya na nakabase hindi sa dugo, kundi sa puso. Ang kabanata ng buhay ni Biyaya ay nagsimula sa tambakan ng mga bituin at natapos sa Hacienda del Sol. Doon, sa kanilang hardin, sa sikat ng araw ng bagong umaga, tumingin si Dangal kay Biyaya. Hindi na siya humingi ng tawad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Biyaya. Mahal kita, Biyaya, bulong niya. Alam kong may karapatan kang kamuhian ako, pero kung papayagan mo, itatayo ko ang buhay natin hindi sa mga lumang kasinungalingan, kundi sa kabutihan na itinuro mo sa akin. Tumitig si Biyaya sa kanya. Nakita niya ang isang taong wasak, nagbago, at desperadong naghahanap ng pagtubos. Ang pag-ibig na akala niya ay nawala, ay unti-unting bumalik, mas matibay ngayon kaysa dati. Ngumiti siya, isang ngiti na kasing liwanag ng araw na sumisikat sa hasyenda. Hindi ako ipinanganak sa ginto, Dangal, ngunit handa akong maging bahagi ng pamilya na pinili mong itayo ngayon. Pamilya na nabuo hindi sa pangalan, kundi sa pananampalataya at pagpapatawad. Sa huling sandali, sila ay nagyakapan,
Kasama si Doña Ilang-Ilang na pinapanood sila, alam na ang yaman ng Del Sol ay nasa mabuting mga kamay na hindi sa salapi, kundi sa isang pusong purong-puro. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Biyaya at Dangal. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig at pag-asa ay hindi matatagpuan sa yaman at kapangyarihan, kundi sa kakayahan nating magpatawad at itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mula sa tambakan ng mga bituin hanggang sa Hacienda del Sol, napatunayan ni Biyaya na ang busilak na puso ay may kapangyarihang magpabago, hindi lang ng isang buhay, kundi ng isang buong angkan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pagluha, bawat pagtitiis, at bawat kilig na ating pinagsaluhan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin tungkol sa pagtatapos na ito. Masaya po ba kayo para kina Biyaya at Dangal? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod pa nating mga nakakakilig at nakakaiyak na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na matuklasan na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay ang kabutihang loob. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.